Ito, good news muna tayo. Yung impeachment trial versus Vice President Sara Duterte ay posible palang hindi matuloy. Bakit nga ba? Ano nga bang dahilan? Naku, magagalit na naman ang mga anti-Duterte niyan. Ito, panoorin po natin ang paliwanag po ng isa sa magaling na attorney, si Attorney Panelo. Ito yung video. Hindi ka nakakasiguro na matutuloy ang impeachment. Bakit kanyo? Number one, meron nung hinahin sa Korte Suprema na itigil ang impeachment sapagkat ito'y lumabag sa proseso. Kasi ang ini-refer sa Senado ay yung pang-apat na impeachment. Dapat yung una eh. Nilaktawan nila yung tatlo. Kaya may problema na agad sila doon. So baka hindi matuloy yan. Alam po ninyo, medyo controversial nga yan. Kasi nga, yung si Camille Villar ay nandun sa kabilang partido. At yung isa naman, alam nating namangka sa dalawang ilog. Questionable yung kanyang karakter at integridad. Kaya naging controversial. But as I said, may kadahilanan personal sa party ni Inday Sara na ini-endorse niya. Nasa sa atin na ho yun. Tayo naman, meron tayong mga sariling pag-iisip din. Ngayon, merong mga nag-a-analyze that the reason why the endorsement was made is because daw kailangan ng boto sa impeachment pag nanalo. Ako, iba ang tingin ko dyan eh. Kasi unang-una, hindi ka nakakasiguro na matutuloy ang impeachment. Bakit kanyo? Number one, meron nung hinahin sa Korte Suprema na itigil ang impeachment sapagkat ito'y lumabag sa proseso. Kasi ang ini-refer sa Senado ay yung pang-apat na impeachment. Dapat yung una eh. Nilaktawan nila yung tatlo. Kaya may problema na agad sila doon. So baka hindi matuloy yan. And assuming na matuloy at nag-go-signal ng Korte Suprema, alam nyo yung gaya ng palagi natin sinasabi, it's a numbers game. So yung mga boboto dyan, mga senador, kung sino man ang manalo at sino man nanatili, titingnan ngayon kung ang boto nila makakaapekto sa kanilang karera bilang mga senador. At sapagkat ang popularity and trust rating ng Inday Sara ay napakataas, hindi yan kukontra dyan sapagkat delikado sila. Kaya ako hindi natatakot kahit matuloy yan. Pangatlo, tinitingnan ko yung mga nakaupo ngayon at yung mga pwedeng pumasok. Merong talagang mga Duterte dyan, hindi lang makaimik. Kaya siguradong boboto yung pabor. Alam niyo ba na ang kailangan lang natin ay siyam lamang na boto para ma-absuelto. Binibilang po sa aking mga kamay. Sobra-sobra na kayong 9 eh. Kahit na yung nandun sa kabila, alam ko mga Duterte yun eh. At saka tandaan nyo itong mga politikong ito will decide on the basis of what they see sa taong bayan, kung ang taong bayan ay kontra o pabor. Hindi siya. Hindi ko kontra yan. Yan ang realidad ng mga politiko. Kaya mo ba, hindi ba sinasabi ko sa inyo, hindi ako bubotong straight. Ang straight ko, yung mga pinanggit ko, Pastor, Bato, Go, Jimmy, ano ba? Salvador, sino pa? Si Willie. Kasi mga Duterte talaga yan eh. Willie, Villam eh. Yan, si Camille, alam niyo yung si Camille. Yung Villar, talagang grabe ang pagka-Duterte niya. Kaya kita mo, kahit nandyan sa kabila, talagang lumili niya. Kaya kasama sa mga pupunto ako eh. Ngayon, yung mga iba, alam niyo kasi, masyado akong purist na pinatawag. Sinusukat ko muna ho kasi tinitingnan ko yung mga record nila. Halimbawa, tingnan nyo. Doon sa kabila. Merong mga naglalarawan sa mga sarili nila na sila ay lumalaban sa irregularity, sa illegalidad. They present themselves as righteous persons. And yet, yung ginawa kay Pangulong Duterte, tahimik sila. O sino? O nga wala na natin, mga kaibigan ko rito. Pero hindi pa huling lahat, magsalita kayo ng kontra. Ikaw, Ping Lacson, I am so disappointed with you.
sapagkat hindi ka umiimik na iligal ang pag-aresto kay Presidente Duterte. Pangalawa, I'm so disappointed na sinulong mo yung budget para dyan sa Senado. Can you imagine? 28 billion, naging 32 billion para lang magkaroon kayo ng opisina. Yun, grabe na yun. Anong tawag mo doon? That's corruption as far as I'm concerned. Oh, yung kung si Cayetano, bakit ikaw umiimik? Abogada, UP pa. Buti pa yung kapatid mo, umiimik. Ha? Gustuhin ko mang butuhin kayo. May mga kaibigan ko, alam ko namang kwalipikado kayo, pero hindi, parang hindi matanggap. Oh, meron naman dyan sa mga iba, yun naman pong mga, yung mga ibang kandidato naman. Lahat mo na. Meron naman akong mga kilalang personal na alam ko ang mga history nila. Yung mga katiwalian nila nung sila nakaupo. Yung mga, marami ho silang mga galaw na hindi ko talaga uubra. Kaya, ayaw ko sa kanila. Hindi ko sila ma-endorse. How can you endorse people you know personally? Merong talagang alam mo, mga history nila. Hindi ko po pwede yun. Kaya dito sa programa natin, Pag hindi mapa-impeach si BP Sara, kabahan na sila. Siyempre, pag hindi mapa-impeach yan, pagdating sa 2028, sigurado ako tatakbong Pangulo yan. Kasi naman, yan ang gusto ng taong bayan. Pag naging Pangulo yan, nako, maraming magtatago dyan. Lalo na yung mga nagtatraidor dyan, yung mga pumirma, at yung mga mangga. Sino ba yung mangga? Marami naman sila. Hindi lang si mangga, o basta mangga. Yung mga nakaraan kasing ginawa nila, minamadali din. Tapos, yung ibang pumirma, iba yung dahilan. Kanya-kanya sila ng paliwanag. Ngayon, may nasilip po ito, magaling na attorney to, may nasilip siya na magiging dahilan na hindi talaga matutuloy ang impeachment trial. Pero, huwag tayong pakampante. Kailangan pa rin nating suportahan ang PDP laban. Duterte at ito, may dalawang inendorso si Tatay Digong, si Kirubin at si Honasan. Si BP Sara naman, ang inendorso niya, si Amy Marcos at si Camille Villar. Okay, ngayon, maganda po yung tactics na ginawa nila. Kasi sa Duterte, may kulang dalawa. Ibig sabihin lang na ito, itong mag-ama ay gusto nila makumpleto natin yung 12. At depende na sa atin kung yung inendorso ni BP Sara or yung inendorso ni Tatay Digong. May choice tayo. Pero ako, dito talaga ako kay Honasan tsaka kay Kirubin. Ayoko doon kay Mangga. Kahit kaibigan yun ni BP Sara. Mahirap na. Baka mabudol pa. Kaya kung kayo yung tatanungin, sino ang idadagdag nyo? Kasi ganito yan. Maganda talaga na sigurado tayo sa idadagdag natin kung magdadagdag tayo ng dalawa para walang sisihan sa uli. At ang higit sa lahat, bantayan natin ngayong eleksyon kung sana walang dayaan. Alam natin, lamang na lamang ang PDP laban. Kung gusto nyong kumpletuhin, ayan na, may choice na po tayo. Tapos party list. Sa akin, ang party list ko dyan, yung number 94, BH Bagong Henerasyon Party List. Dating inendorso din ni BP Sara yan at hindi pumirma sa impeachment para kay BP Sara. At marami na rin nagawa. Maraming choice din sa party list. Kaya maging matalino din tayo sa pagpili sa party list para naman na mapasok, manalo. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, manalo yung ibang mga endorsong party list. Abang-abang kung anong maging resulta niyan. Sana walang dayaan sa halalan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.